Patuloy na lumalabas ng bansa ang ating mga kababayan patungo sa iba't ibang panig ng mundo. Ito po ang inyong Pilipinas Online Bantay OCW, hatid ng Inquirer.net. Ako po si Susan Kay mula dito sa New York, sa Estados Unidos ng Amerika. Bantay OCW, Bantay OCW, yeah, yeah. Do you have a gambling problem? To know more about PAGCOR's responsible gaming program, including its player exclusion program, visit www.pagcor.ph/regulatory/responsible.ph. A message of concern from the Philippine Amusement and Gaming Corporation. Kahit talaga saan sa mundo, naroon ang ating mga kababayan, patuloy na lumalabas ng ating bansa. Ito po ang inyong espesyal na edisyon mula po dito sa New York, sa Estados Unidos ng Amerika. And this time, naku, nandito ang aking partner. Talagang dito pa kami sa New York magkikita. Attorney Dennis G. Hi, Attorney Gurecho. Magandang umaga. Actually, hindi lang pala magandang umaga. Babatiin ho natin ng 4 uli. Magandang umaga, magandang tanghali, magandang hapon, magandang gabi, at good morning night. Mula po kay Attorney Dennis Gurecho ng Sapalo, Velas, Mundang, Bulilan Law Offices. Talagang buhay na buhay ang good morning night mo, ha, Attorney Gurecho? Yes, siyempre. Oo, pero hindi po kami dalawa lamang kasi may isang napakagandang babae na nandito po ngayon sa Amerika. Kaklase mula sa UP. UP College of Law. Tinatanong ko nga anong batch. Si Attorney Chris Godinez. Attorney Chris. Kumusta po mga kababayan? Ang tagal mo na pala dito sa Amerika? Matagal-tagal na rin. Dito na rin lumaki yung 2 anak namin. Bagay, hindi rin naman namin sinasadya nung umalis kami ng Pilipinas na dito na talaga manirahan. Pero maraming personal circumstances, syempre, na nagbigay ng desisyon, nagdala ng desisyon namin. Pag sinabi nyo matagal-tagal, more than 20 years na yan. Mahigit. Mahigit na. Okay, ano ang ginagawa ng ating abogada dito sa Amerika? Di ba pag lawyer, Attorney Chris, sa Pilipinas, hindi yun automatic na pwedeng abogado sa Amerika? Hindi automatic. At the time na nag-apply ako for membership sa bar dito sa New York, we had to take an exam. So, yun, syempre nag-aral, habang nagtatrabaho, nag-aaral, which is the story of our lives as law students. Thankfully naman, sa support ng family, we made it. And yun, tuloy-tuloy na. So, I consider myself not just an immigrant, an immigration lawyer with that kind of experience that will help our kababayans with their problems. Bakit immigration lawyer? Dala na rin ang circumstances when we decided to live here permanently. Pinag-aralan ko yung batas, hindi naman kasi yan tinuturo at hindi yan part ng bar exam, kaya inaral ko na rin. And eventually, I came across a lot of members of our Filipino community here na kailangan din nila ng support and information. I got involved with organizations, kasi maraming mga Pilipino dito. A lot of them are in Queens, sa Brooklyn, tapos sa Jersey City. Yan yung mga kumpul-kumpul ng mga Filipino communities dito. And we got involved with them, services, activities. And for the most part, my early years here, ang mission ko ay ipamahagi yung information about US immigration law. Dahil marami nagkakaproblema dahil hindi nila alam. Oo nga. Napaka-convoluted, napakagulo, and the system is broken. So a lot of people end up going out of status, becoming undocumented, unable to build a new life here in the US. So, doon napunta yung yun yung trajectory ng aking career, kumbaga. Di Attorney Gurecho, pagkwentuhin natin si Attorney Godinez, no, ng mga hinaharap niyang mga hamon dito, challenges, ano ba yung mga problema ng ating mga kababayan So marami dito? yan. Kanina pa namin pinagkakwentuhan yung iba-ibang issues ng ating mga kababayan dito. Right, Land-based, sea-based. And kaya nga nung nalaman namin na nandito ka rin, magandang i-share niya talaga yung kanyang experiences in handling those cases. Kaya nga, salamat po. Talagang pinagbigyan nyo naman ang ating Bantay OCW. Wala namang problema yun. Ano yan, ma'am? Mga kababaihan? Ang mas maraming kaso? Problema? Hindi necessarily. Well, maraming kababaihan na kakaproblema. Unang-una, I'm approaching it from the standpoint of protecting the rights of immigrants here. And by immigrants, I mean, hindi yung mga may papel lang.
kundi yung mga pumunta dito nag-overstay na wala ng status or may status pero hindi nila alam na may limits pala, nag-violate ng immigration law, they end up being undocumented. Dito kasi sa US, may batas na kapag nag-overstay ka ng certain number of years at umalis ka, say for example, nag-overstay ka ng 6 months to 1 year at umalis ka ng US, hindi ka na makakabalik ng 3 years. Parang blacklisted ka na. Parang ganon. Tapos kung nag-overstay ka na mahigit na ng 1 taon at umalis ka, yung pag-alis mo ng US, that will trigger the ban. Hindi ka makakabalik dito ng 10 years. So, marami mga Filipino, of course, always want that option to be able to come here. Ewan ko, I don't know what it is with our collective experience and mindset with our relationship with the United States. They always wanted that option. So, ang nangyayari, naririnig nila sa mga community, huwag ka na lang umalis, no? Dito ka na lang para hintayin mo na lang kung maayos yung mga papeles mo. So, they end up being undocumented for years and years, and it's not an easy life for an undocumented person. Especially, tago ka ng tago. Yan ba yung group na tinatawag yung tago ng tago, TNT? Kasi yun nga yung situation ng mga Filipinos dito, hindi nila alam na ganun pala. Meron pa nga iba diyan, hindi nila alam na yung visa na nakatatak sa passport, hindi yun yung tanning ng stay mo dito. Halimbawa, nakakuha ako ng tourist visa, 10 years, multiple entry. Some people, hindi nila masyado naintindihan yung nuances nun. Akala nila pwede silang pumasok hanggang 10 taon nandito. Kasi hindi po ganun yun. Ang nagsasabi kung hanggang kailan lang kayo magsistay dito, yung card or yung stamp dun sa passport nyo, na yung tanning nyo, usually 6 months lang ang stay ninyo dito sa US. So, if you are a tourist. No? If you're a student, usually the duration of your stay here is the duration of your studies. Kung working professional ka naman, meron ding yun. Pero Attorney Chris, totoo ba na pag halimbawa minamax talaga nila yung 6 months na yan? Medyo hindi naman. Wala namang problema. Hindi problema 'yon. Magiging problema lang 'yon kung may unauthorized activity ka. Kasi meron din namang paano may i-define yung unauthorized activity? Sumasilent sa ang pinaka-common nagtatrabaho. Yun na nga, so, sumasilent. Kasi ang turista ka, tapos may trabaho on the side. Hindi pwede kasi yon. Bawal yon. Ngayon, alam natin ang sitwasyon sa Pilipinas. No? Hindi naman, marami sa ating mga kababayan naghihirap. No? And the opportunity that presents itself here is always, it's everywhere. Nandiyan yung mga nag-aalaga ng elderly, o meron nagtatrabaho sa mga restaurant, nagtatrabaho sa mga small businesses, o kaya mismo kamag-anak na may sariling negosyo, kailangan nila ng tulong. So tumutulong. No? And nasa sweldohan, hindi nga lang pero unauthorized activity yun eh. Hindi ka pwede maging turista at worker at the same time na sinasweldohan. So, ang nangyayari, when they engage in an unauthorized activity, nagsasnowball na yan, nagkakaroon na ng problema. Patong-patong na yung kanilang violation. So, yung unauthorized activity within the 6 months? Oo, kasi hindi ka pwede magtrabaho. Hindi kasi Attorney Gorecho, may masama ring ugali kasi yung mga kabayan natin di ba? Na kapag nakasubok ba, ma'am? Malumusot nga Pwede. O di, uwi muna ako another 6 months, tapos balik na lang ulit ako. Gagawin na naman yon. Alam mo kasi, ang Pinoy, maabilidad. Yun na magagaling talaga ang mga Pinoy. Nasa DNA natin yan eh. DNA talaga. Maparaan tayo eh. So, ang drawback lang yan is hindi nila ginagawa yung research before. Puro tayo lakas ng loob. Lakas ng loob. Walang research, hindi nila kailangan manaliksik ka muna. Kumbaga calculated yung risk mo. Which is why, hindi naman masama na pumunta ka sa United States para magtrabaho. Yung risk talaga. Pero alamin mo muna ano yung parameters nun. And unfortunately, ang immigration law dito is so broken and complicated that a lot of people get into trouble because they get the wrong information. Saan nanggagaling yung wrong information na yan? Maraming scammers dito. Maraming yung tinatawag na notaryo fraud na nagsasabing, aayusin ko yung immigration papers niyo. Fixers. At hindi lang mga Pilipino ang kasi mga taga-ibang bansa rin na immigrants sa pumunta dito. Sa California halimbawa, meron yan, papangakuan ka ng work permit. Tapos sasabihin na
kailangan pirmahan mo to kasi palalabasin na you married a United States citizen. So, ang daming may mga sham marriages, maraming Ang story. nahuhuli yan, man. Nahuhuli. May nahuhuli, may nakakalusot. I mean, Okay. I'm in my almost 20 years of practice, may mga nakakalusot, but at some point, it's gonna bite you eventually. It's gonna get back to you. Kasi, halimbawa, nung panahon ni Trump, naghigpit talaga sila sa mga immigrants. Okay? To the point na, kahit na na-naturalize ka, if for instance, your background as a green card holder shows that you should not have been a green card holder, a permanent resident in the first place, then obviously tainted na yung application mo for naturalization and your actual Application. yung pagkakuha mo ng United States citizenship. So much so that nung panahon ni Trump, nag-create ng task force to determine sino yung pwedeng i-denaturalize nila. Just because you became a United States citizen, Doesn't necessarily mean na clean clean ka ka na, na. hindi ganon. So yun yung lesson sa mga immigrant community, sa advocacy groups namin, no, na hindi it's not worth taking the risk na kasi buhay mo tapos yung buhay ng pamilya mo. Oo. Maraming maapektuhan yan. Yung mga pinetition mo bilang United States Biglang citizen, hindi pala madadamay po. sila. So, Paano ang dami. mangyayari yun? Yung kunyari, nadala na dito yung mga pinetition. So, snowball Papa- yun. Pati papauwi sila, ulit? pauwiin din. I have no first-hand experience kung ano nangyari doon. Pero, kasi yung task force, it was created in California. Kasi nga, nalaman nila na maraming situations na nakakuha sila ng green card through fraud or through irregular means, and then eventually they became citizens. So, dahil nga medyo nag-crackdown, sabihin na natin nag-crackdown against immigrants nung panahon ni President Trump kasi they're very strict about the rules. Yun ang nangyari, no? After living for so many years na undocumented, tapos naayos mo na yung papeles mo, yung pala may mali doon, hindi maayos, and then naging citizen ka na, maluwag na sa loob mo. Oo. Imagine, some people, takes them 10-15 years to become a green card holder, to become a permanent resident. Another 5 years, that makes it 20 before you become a US citizen. Oo. Akala mo maluwag Okay ka pwede na. Okay na siya, tapos na ako. oo. Hindi. Tapos bigla lang may So dadating pwede na pa 12. palang may sablay yun? May sabit pa yun? May no? sabit pa. Teka, parang naalala ko yung Attorney Gurecho, di ba may mga nagja-jump ship? Oo. Yung nagja-jump Yung ship. mga nagja-jump ship, yun ang isa sa mga pinakamahirap na ayusin na cases, no? Kasi may Kahit nag-asawa siya ng American? Kahit nag-asawa, because there are specific rules, talagang tinututukan yan, merong specific rules na nagsasabi, kapag jump ship ka, C visa or D visa, and then certain provisions na hindi mo na nasunod, hindi ka pwedeng so-called adjustment of status, which is applying for a green card while here in the United States through maybe marriage to a US citizen. Kasi by all means, illegal yung pasok niya. Kasi- Nag-jump ship siya. Because it's against the law. Kasi Oo. may specific law Na talaga dapat na doon ka lang sa nagsasabi. barko. Oo. Meron naman So, mga hindi pala, undocumented. hindi pala po pwede na, nag-asawa naman siya ng Amerika, naayos Hindi na yung mga automatic. papel. May mga may mga specific rules na pwedeng mag-apply for a green card while here. Meron ding mga hindi lahat ng mga nag-jump ship pwedeng magka-green card. Kasama natin, Attorney Chris Godinez with my partner, syempre pa, Attorney Dennis Gurecho. Ako po si Susan Kay para sa Inquirer.net at ito ang inyong Pilipinas Online Bantay OCW mula po dito sa New York sa Estados Unidos ng Amerika.